Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong June 22 to 28, 2025. Maraming salamat muna sa aking subscriber, yung subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa nakatawa ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details is in this description below sa personal reading. Nasa baba ng video na ito. This is a general reading, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo ang sarili mo. Kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Taurus. Hathor. Allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy, and ability to give to other. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng enlightenment dito. There's a blessing coming, pero ang nakikita ko to more on your energy, intuition. Ibig sabihin, magtiwala ka sa intuition mo dito, ha? Kasi, guide yan. Home, besta. Your household situation is improving. Uy. Either through a move or a healthy change in the occupants. Congrats ha, kung ano man yan. Kung okay na kayo ng family mo, karelasyon mo, or someone. 1, 26, 28, 31, 23. Baka connected sa iyo mga yan. Okay, meron tayong Virgo, Leo, Libra, Gemini. Baka connected ka sa mga yan. Okay, meron kang isang bag. Uy, may mag-open opportunity sa'yo. May mag-open. You look to the future naman. And there's a victory and success happen sa buhay mo. May mga happiness, may mga positive outcome. Ako nakikita dito. Pero sabi nga dito, di ba? Mag-trust ka sa intuition mo. May mga bagay na kailangan mong alamin. May mga bagay na kailangan mong pag-aralan. May mga bagay na kailangan mong siyasatin. No? Bago ka mag-start o bago umpisahan isang bagay or doing something fashion, love man yan, any situation na gagawin mo, kailangan mong isiping maigi. Ano yun, anak? Basta. Iba sa inyo, maaring meron kayong gagawin na fashion. Ganyan. Maaring may mga gagawin kayo na kailangan yung alamin o pag-aralan na isang sitwasyon sa buhay mo. Any situation, para may gusto ka kasi umpisahan. Ganyan. Activity, something activity, passion, na pagtutuunan mo ng energy mo, mga ganyan. May mga biglaang mangyari. Ako nakikita sa iyo. Iba sa inyo mahilig sa kape, no? Yan, baka may mga dapat ka talagang aralin o may mga mystery na kailangan mong siyasatin or maaring someone or ikaw is may secret. Yun ang nakikita ko sa inyo, sa iba sa inyo. Yun. Yung iba sa inyo, nagkakaroon, you need to commit yourself, no, sa mga bagay na dapat mong, na didesisyonan mo. Kasi may challenge na darating sa buhay mo. Sa ibang aspeto ng buhay mo, may konting delay. And syempre, sinasabi rin dito, put a limitation and put boundaries. Or you have a boundaries and limitation. O nagkakaroon ka ng limitasyon o naglalagay ka talaga ng boundaries. You need to put boundaries din. No? Sa nakita ko, may iba sa inyo is nakakaramdam ka ng either kinakabahan, ninenervyos, stress, may mga depletion, o may mga tao na nakakarinig ka ng kapintasan. No? Maaring pilipitasan ka or ikaw ang namimintas. Vice versa tayo. Mag-ingat din kayo when it comes sa mga gamit o bagay na pwedeng mawala sa iyo. Pwedeng mahulog, pwedeng ma-misplace, or pwedeng manakawan. Energy ni Taurus.
Open your eyes ha, intuition. Papaalala no? Paalala palagi. Paalala natin. Focus sa mga may mga good purpose. Kung ba, ito yung purpose ko na makakagood sa akin. Doon ka mag-focus, ha? Confidence and basta mag-focus ka lang, magsasucess ka sa buhay. Energy ni Taurus this week. Ano po to? Ano yun? Okay. Naintindihan ko na. Kukuha sana ako Kaso naintindihan ko na. Okay, sa nakikita ko sa'yo, ang energy mo this week, andito ka sa sitwasyon mo na may mga iisipin ka na pangarap sa buhay. Yun ang nakikita ko sa'yo. Yan, iisipin mo na yun. Na sana may business na ako, sana ganito, sana ganyan, sana bumalik si jowa, boyfriend, girlfriend niya. Sana bumalik si pangarap, ganyan. May mga papangarapin ka na bagay-bagay this week, kaya may mga iisipin ka, no? May mga magkakaroon ka ng may mga gusto kang i-create o magkakaroon ka ng mga thinking of idea to create, to make a reality, mga ganon. So, nakikita ko sa'yo. Pero hindi ko pa nakikita na i-force mo siya. Parang doon ka pa lang sa sitwasyon mo na thinking pa lang naman ito. So, nakikita ko dito. Yun. Halimbawa, gusto ko si ganito, gusto ko si ganyan, gusto ko ganon, ganyan. May mga ganon. Basta something wishes, no? Yun na nakikita ko sa'yo, energy dito. May mga gusto kang i-create, may mga gusto kang maganap na maganda in life. Yun. Sana mag-trust ka sa intuition mo. Ulitin ko sa'yo, mag-trust ka sa intuition mo. Kasi may nakikita ko dito na tao na hindi siya nagiging totoo sa'yo. Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra. Hindi siya totoo. They pretending na gusto ka niya, kaibigan ka niya, lovers ka niya, nagpipretend siya. Yun na nakikita ko. As in, hindi totoo Hindi ko na alam, or maaring ikaw rin ito, di ba? Kasi minsan vice versa kasi lumalabas Pero ang labo naman na ikaw yan kasi wala ka naman dyan. Oo nga no, ate. Sabi ko wala ka naman dyan. Yan. No? Pero element lang naman kasi yan Yun, may nakita ko na gano'n, pretending, may tao na moody type. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon. May tao na, kunya, nagtatampo-tampo, matampuhin. May tao na, either over-emotional siya or exaggerated. Ganyan. Yan ang nakikita ko dito. May tao, I hope walang nagbabackstab sa'yo. I hope na mo. I hope wala. No, I hope walang nangliling lang. Pero mag-trust ka. Kaya rin lumabas talaga to si Hathor. No, I hope walang nangliling lang. Pero kasi may nakita ko nangliling lang. May nakikita kong hindi siya makatotohanan. As in, peke siya. Ganyan. Mapagpanggap. Ganyan. As in, orokan. Hindi siya totoo sa feelings niya. Tingnan natin ang parating kay Taurus. Ano po ito? Oy, Galileo. Parating sa'yo. Sana hindi bad news, no? O hindi bad luck. Sana hindi lahat. Sana hindi lahat kayo. Pero there's a deep wound. Ako nakikita sa'yo. Maaring may isang bagay, isang sitwasyon na pwedeng makanggambala sa'yo. Or may mga bagong sitwasyon na maaring may mga kaguluhan, magkakaroon ng pagbabago, ganyan. O kaya may mga delays
happen, ganyan. O kaya may mga magkakaroon ng sagabal sa tatahakin mo. Yun ang nakikita ko. May mga iba sa inyo is may malo-loss of control kayo, ganyan. Yun ang nakita ko. O yung iba rin naman sa inyo merong mga bagay o sitwasyon na nangyari na noon na mauulit muli. Sana kung ano yung mga maganap o mangyari sa buhay mo na mangyaring pagbabago, sana wag mo yung labanan kasi it happened. Kasi may reason. Ibig sabihin, kung ano mga aspeto ng buhay mo na yan. Halimbawa sa pera, di ba? Kumbaga, naulit na naman na wala kang pera, naulit na naman na kailangan mo na naman mag-ipon at mag-save ng money. Di ba? Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, ipasok mo. Halimbawa sa karelasyon, nagkaroon na naman ng third party, nagkaroon na naman ng pag-cheat, o kaya sa kaibigan, ganun din. Mga ganun bagay. Ano dapat iwasan nito? Yung mga bagay na naulit noon na mauulit muli. May mga bagay o sitwasyon na either break of promises, breaking a cycle, or basta ganun. Kung nakikita ko. Dito nga talaga siya. Dapat iwasan nito. Namatay yung iPad. Dapat iwasan nito. Ano po to? Thank you. Okay. Dapat mo daw iwasan mo daw na hindi mo mahalin yung sarili mo. Hindi mo pahalagahan yung sarili mo. Iwasan mo din na hindi makinig sa mga payo ng iba, no? Iwasan mo din na kasi alam mo yung ang buhay kasi hindi laro. Hindi laro. Nagiging seryoso tuloy ako. Kumbaga, ang buhay hindi na kailangan maglaro, di ba? You need to be serious in life. Pero hindi ko naman sinasabi na huwag ka mag-enjoy sa buhay. Magkaiba rin kasi yun. Iwasan mo din na hindi ka mag-focus into your passion sa mga gusto mo. Speak out, syempre, iwasan mo na hindi ka mag-speak out o hindi ka makapagsalita. Iwasan mo na magkaroon ng iwasan mo yung maging close-minded or kaya umiwas ka sa mga tao na close-minded. Iwasan mo yung maging tamad, umiksi ang pasensya, or mga tao na maiksi ang pasensya, umiwas ka doon. Mapanghinaan ng loob, yan, iwasan mo. Iwasan mo na mag-isip na kabiguan sa buhay, or iwasan mo din yung magkaroon ka ng mental distress, bad tempers, o kaya magkakaroon ka ng pag-aaboroto, mga pag-aalala, iwasan mo yon, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Basta iwasan mo lack of goal ka sa buhay mo, o yung kabahan o matakot ka sa mga gusto mong gawin in life, sa mga gusto mong umpisahan sa buhay, sa mga gusto mong baguhin sa buhay, o i-let go sa buhay. Huwag kang matakot, kumbaga, no? Doon sa sitwasyon. Kung may mga bagay na kailangan ikat, no? And syempre, sinasabi rin dito na jump to your passion, confident, and kumbaga magkaroon ka ng mga new exciting plan sa buhay mo this time. Yun. Kung kinakailangan na minsan lumabas ka rin with someone na mahalaga sa'yo, o mag-enjoy ka rin in life. Ganyan. Kahit may nakakapag-enjoy naman na mag-isa. Enjoy your life sa sarili mo, di ba? Hindi masama. Sa Japan, ang daming nag-iisa. Kumakain sa Starbucks, kumakain sa saan. Ang Pilipinas lang ata ang hindi open sa ganun. Na kapag may kumakain mag-isa, ay lonely people, ay lonely siya. My God, ano na ngayon? 2025 na ngayon, ha?
Very independent ang mga tao ngayon. Mga immature na lang yung iisip ng mga ganun. Kumbaga, sa ngayon kasi is, practical na ngayon ng mga tao. Tingnan natin ang love. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon. Lumabas na dito sa ulo, lumabas na naman siya uli. Di ba masakit ang likod niyo? O bandang likod? When it comes sa love, ay, Galileo. Okay, when it comes sa love, sa nakikita ko dito, oo, maaring iba sa inyo, kung magkahiwalay kayo nitong taon na to, kung magkahiwalay kayo nitong tao na to, kasi maaring may mga iniwan na sa ere, no, sa nakita ko kasi dahil sa niloko, nagkaroon ng pangluloko, nagkaroon ng pambababae, panglalaki, naging sneaky liar, naging ganun siya sa'yo. Nagkaroon ng conflict, kumbaga, hindi nagkaintindihan. No, and then, kumbaga, inisip mo na itong tao na to, minahal ka niya. Pero ang totoo, hindi ka talaga niya minahal kasi wala siyang nararamdaman talaga sa'yo. Dito. And kung kayo is nakahiwalay na, try to heal na lang. At you need to let go this person. Alalahanan ko kayo. June, sabi ko sa inyo, June is a cleansing, make a space para yung mga bagong biyaya ay dumating sa'yo. June, July, August, September is a manifestation. Portal manifestation. Sa AIDA na yon o sa 4 months na yon, kung may mga bagay na kailangan ng cutting cord, leaving behind, i-release, gawin mo. Kasi make a space nga para yung mga manifestation na meron ka ngayon, i-force mo yon at the blessing will come to you. Yun yung reward. No? Pero nasa sayo to. Kung gusto mong, nasa sayo, it's up to you paano mo iaano. Pero sinabi ko na sa iyo yung 4 months portal manifestation na open. Yung tao na to, ang nakikita ko dito, ikaw or siya, still holding you kasi sa nakita ko dito. Baka dumating ang araw na, kasi hindi siya sa pag-iisip na gusto kanya kausapin itong tao na to at gusto niya makapag-ayos sa'yo. Pero, medyo handun pa rin yung pagsisinungaling niya sa'yo. Pretending, no? Sa nakita ko dito. Kung kayo nagkabalikan nito, or magkarelasyon kayo nitong tao na to, nagpipretend din siya sa'yo. Kasi niloloko ka lang niya. Dito sa aking card. Kaya nga saan dito si Hathor. Diba? Pinapaalala ko kaya nahandito si Hathor. Kaya nahandito si 26. Niloloko ka niya, itong tao na to, pretending, nangliling lang, mapangling lang, hindi makatotohanan lahat ng sinasabi niya, as in, sneaky, may tinatago siya May tinatago siya na hindi mo alam. Ganyan. And then, may pagkaano siya, narcissist, dramatic effect, natatampo effect, selos effect, mga ganyan. O kaya minsan, siguro moody effect siya. Mga ganun sitwasyon. Tingnan natin ang money nito. Baka ikaw to Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra. Ay meron tayo Aquarius, tsaka Taurus, Virgo, Capricorn. Money ni Taurus. Ang wala lang dito ay dito rin walang fire sign. Yun lang ang wala dito. Yan, Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio. Tsaka Taurus, Virgo, Capricorn.
ang money mo, Taurus. Okay. Okay, when it comes sa money mo, Taurus, na nakikita ko naman sa'yo, pinag-iisipan mo yung pagkakagastusan mo. No? Parang fini-filter mo siya. Yun na nakita ko. Yun nga lang, may mga time talaga when it comes to a loved ones, ibibigay mo yung lahat para sa kanya. Yun na nakikita ko sa'yo. Yun na nagiging blockage mo sa pera. Na kailangan mo isipin din yung sarili mo. Isipin mo rin yung future mo. Kung kailangan, hindi ko naman sinabi na huwag kang maging matulungin. Diba? Pero you need to think to the future. Para rin naman sa'yo yun. Hindi lahat ng bagay ganun. Pero it's up to you. Tingnan natin ang career job ni Taurus. So when it comes sa career and job, sa nakikita ko sa iyo ito, mahalaga yung meron ka ngayong career. Sa nakikita ko sa iyo. Mahalaga. Pero syempre, nandun ka pa rin sa sitwasyon mo na gusto mo nang bumitaw. Pero ayaw ng puso. Diba? Kasi kailangan mo, syempre. Andito, nagkakaroon ng mga frustration. Hindi ko naman nakikitang masaya ka. Kumbaga, andito ka sa sitwasyon mo na pinipilit mo lang din na kasi kailangan mo yung trabaho mo diba? Kumbaga, need mo magtiis. Kahit mahirap, kahit hindi na masaya, kahit napoprostrate ka, yun. Pero it's up to you to make it happen. Kung gusto mo ng pagbabago in life. No? Kailangan lang sa'yo is, you need to use your wisdom to clarity kung ano talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Kailangan mo magpasya, nagbubulo si ate. Kasi may offer naman sa'yo. Dito. Baka iba sa inyo, mga wala na kayong trabaho, o kaya mawawala na kayo ng trabaho sa iba. No? Siyempre, ito na yung time na kailangan nyo ng magplano ng maigi, kasi sa pagpaplano ng maigi, iba sa inyo, ibang bansa ang ano nyo magkakaroon ng laking pagbabago sa buhay. Pag yung inirelease mo yung sarili mo, basta do your passion. Kung gusto mo pa rin magstay, it's okay pa rin. Diba? Magkaroon ka lang ng logic organize. Or maging matatag ka lang at maging malakas. Kahit hindi ka na masaya. Or minsan boring ka. Pero dito, may offer sa'yo. Pwede ka mag-new horizon, new beginning. It's up to you. Kasi iba sa inyo, kung wala kayong trabaho, ito na yung time na pwede kayong matatanggap kayo sa trabaho. Kaya, mag-apply na kayo dito. Tingnan natin, advice. Ano pong advice niyo kay Taurus this week, universe? Okay, ang advice sa sa'yo, strange. Ang advice sa'yo, kailangan mo, may travel kayo? Ba dito may travel? Either 6 days, 6 weeks, 6 months, ganyan. Or, pero may travel ako nakikita. May departure ako nakikita. Okay, ang nakikita ko dito sa'yo, hindi ko nakikita ang stable ka. No? When it comes sa money, siguro medyo nadi-disorganize ka. Sa nakita ko ito, kailangan mo talaga mag-save ng money. There's a burden. May mga, kasi mas maraming lumalabas sa'yo. O may maraming mas malalabas sa'yo. Sa nakikita ko sa'yo dito. Maaari may humingi rin ng tulong sa'yo o may bibigyan ka. Sa iba sa inyo. Either gift or money. Either ikaw ang bibigay or ikaw ang makaka-receive. Yun ang nakikita ko dito. May tao, losing something valuable sa buhay mo. Iba-ibang klase yun. Sa iba naman sa inyo, pwede kayo mahulugan, malaglagan ng mga halagang gamit. Pwede rin kayong manakawan.
At pwede rin na there's a chaos. There's a chaos. May imbalance ka raw eh. Yun na nakikita ko dito. No? Okay, ang ano na natin, hindi ka stable as in. Try to make it balance. Ang advice sa'yo, balansehin mo yung buhay mo, lahat ng aspeto ng buhay mo, sa pera man yan, sa relationship man yan, isipin mo ang future mo palagi. Kung kailangan may mga dapat na i-let go ka, i-let go mo. Hindi masamang magdamot kung yun naman ay para sa future mo. May mga bagay na kailangan mo ng balatan yung sarili. Alam mo yung parang ahas, di ba? Parang sila. Binabalatan nila yung old skin nila. Ganon. Kung kinakailangan, gawin mo yun, no? Uy, ingat ka sa scam, or mga mandaraya sa'yo, ha? Basta mag-ingat ka lang. Ba't pa pumasok sa utak ko yun? Basta pumasok lang siya sa intuition ko. O kaya be stable, maging stable ka lang. Ha? Focus ka lang, focus. And nandito si intuition. Yun na nakita ko dito. Speak out, confident, huwag ka mga panghihinaan ng loob. And syempre, isipin mo talaga yung future mo. Ha? Arigato namaste, God bless.